Anong hiwalay? Ngayon pang naabot ko na ang pangarap ko at handang ibigay sa iyo ang lahat? Saka ka pa bibitaw? Bakit? May nagawa ba akong mali? Tanong ni JM. Pero sagot ng kasintahan na si Kim, hindi lang talaga tayo nararapat para sa isa't isa. Hindi tayo bagay. Hindi ko na rin kayang tumayo pa sa iyong tabi. Sabihin mo naman sa akin, Kim. Kung may nagawa ako, papaguhin ko. Huwag mo lang akong iwan. Masyado na ba akong naging busy? Babawasan ko ang trabaho para lamang sa'yo. Hindi. Wala. Wala ka na magagawa pa. Pero alam kong mas magandang maghiwalay na lang tayo. Pasensya ka na talaga, JM. Humahagulgol na umiiyak si Kim paalis ng opisina ni JM. Agad naman pinunasan ni JM ang kanyang mga luha at inayos ang sarili bago kunin ang tinatagong singsing sa kanyang cabinet. Umaasa ito na baka kapag nag-propose ito, ay babawiin ni Kim na kanyang matagal ng kasintahan ang hiwalayan na kanyang binanggit. Pagkahabol ni JM, ay nakita niya si Kim na sumakay sa isang kotse, habang may kasamang matanda sa loob. Hindi naman ito pinag-isipan ng masama ni JM, ngunit nang dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, ay napuno ng galit si JM. At inakalang kaya nakipaghiwalay sa kanya ang nobya niya ng ilang taon dahil may nahanap itong mas mayaman sa kanya. Kasama ni JM, si Kim simula noong nangangarap pa lang ito hanggang ngayon na isa na siya sa successful na mga negosyante sa bansa. Hindi nito aakalain na ang babaeng mahal na mahal niya at kasama niya sa pag-angat ay iiwan siya dahil hindi na kontento sa kanyang nakamit. Hayaan mo na nga yung babaeng yan. Kung gusto niya ng ibang lalaki, dahil kulang ang perang nakukuha niya sa'yo, hayaan mo na lang. Tignan mo nga oh, pinagpalit ka pa sa mas matanda. Galit na pinagsasasabi ng ina ni JM. Hindi ko lang akalain na dito kami hahantong buong akala ko kapag nakamit ko ang lahat ay kulang na lang sa amin ay kasal. Marami pang babae dyan, anak. Saad naman ang ina nito. Hindi na lang alam ni JM na isa sa dahilan ng pakikipaghiwalay sa kanya ni Kim ay ang kanyang ina. Tahan na anak, sigurado ka bang ito na ang gusto mo? Sa nakikita ko naman ay mahal na mahal ka ni JM. Nag-aalalang tanong naman ng ama ni Kim. Tama na ho siguro to, Papa. Kung kami naman sa huli ay kami rin naman magkakatuluyan, di ba? Pero sabi naman ng ama ni Kim na paano na ang dinadala niya at hindi raw ba nito sasabihin? Hindi na ho, Tay. Malakas po ang pakiramdam ko na hindi kami sasayang mag-ina sa piling ni JM, lalong-lalo na at meron siyang ina na hindi naman kami tanggap. Hindi na lang nagsalita pa ang ama ni Kim at niyakap ang anak para patahanin sa pag-iiyak. Dinamayan na lang ito ng ama ni Kim. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Kim dahil sa mga pinagsasabi sa kanyang masasakit na salita ng ina ni JM. Ilang taon ang nakalipas ay muling nagbabalik si Kim sa Pilipinas kasama ang kanyang anak na si Ria. 6 na taong gulang na ito at makikita mong kamukhang kamukha ng kanyang ama. Sa pag-uugali naman ay pinaghalong Kim at JM ito. Nang lumipat sila ay tanong ng anak niyang si Ria na dito na daw ba sila titira kasama ang lolo niya. Oo anak, simula ngayon ay dito na tayo titira kay lolo. Yay! Hindi ko na kailangan antayin ng Christmas para pumakita si lolo. Excited na sagot naman ni Ria. Masaya kung masaya ka sa naging desisyon ni Mommy, anak. Mommy, kahit saan po tayo tumira, basta kasama ko po kayo ni lolo. Napangiti naman si Kim sa pagiging sweet ng kanyang anak. Masayang sinalubong rin ng ama ni Kim ang mga ito at agad na niyayang kumain sa labas. Nabanggit nga agad ng ama ni Kim na may darating na event kung saan lahat ng mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama at mga iba pang negosyante ay magkukumpulan. Tuwang-tuwa naman ang bata sa party.
Pero baka mapuyatan ka anak at piniguradong gagabihin kami ng lolo mo ron. Saad ni Kim. Magbibehave naman po ko, Mommy. Tsaka pwede naman po kaming umuwi ni Nainay kapag napagod na po ko. Can I come please, Mommy? Please, Lolo? Nagkatinginan naman. Sina Kim at ang kanyang ama, nagkibit balikat na lang ang matanda. Samantalang si Kim ay napabuntong hininga. Hindi talaga nito matiis ang kanyang anak lalo na at simula ng pagkabata ni Ria ay madalang lang itong makasalamuha ng ibang tao. Kaya naman sa huli ay wala nang nagawa si Kim kundi pumayag dahil tama rin naman ang sinabi ng anak. Mayroon naman ang yaya niyang mag-uwi sa kanya kung sakaling napagod na siya. Pero Dad, okay lang ba talaga nakasama mo kami? Tanong ni Kim. Oo naman anak, you are my daughter. Tsaka ito na rin ang tamang panahon para ipakilala kita sa mga kasosyo ko bilang isang tagapagmana ko. Hindi po ba masyadong maaga, Dad? Hindi pa nga po ko nagte-training under you. Ayoko naman po magmukhang tanga sa kaharap ng mga kasosyo natin. Katulad nga ng sinabi ko, you are my daughter. Kaya alam kong yakang-yaka mo yan. Dagdag pa ng ama ni Kim. Wow, Dad, may bago ka na namang word na alam ha. Pang millennial yan. Natawa na lamang si Kim. Nakita ko lang sa Facebook. At nagtawanan na nga lamang ang mag-ama. Masayang nagkwentuhan ang mag-ama kasama ang batang si Ria sa isang restaurant na paboritong pinagkakainan nila Kim at ang kanyang ama. Bakas ang saya ng mag-ina na sina Kim at Ria dahil makakasama na nila sa araw-araw ang matanda, ngunit napapatingin ang batang si Ria sa mga ibang pamilya sa restaurant dahil may kasamang daddy ang mga ito. Matagal nang gustong tanungin ni Ria ang ina kung asa ng kanyang ama, ngunit nawawalan ito ng lakas ng loob sa tuwing gusto niyang i-open sa ina. Hindi na lang nito alam na napapansin ni Kim ang mga inggit na tingin ng anak sa ibang buong pamilya. Minsan pa nga ay napapatanong si Kim sa kanyang desisyon kung tama bang hiniwalayan niya si JM. Pero sa huli ay wala na rin naman siyang magagawa dahil tapos nang mangyari ang kanilang hiwalayan. Kinabukasan ay agad na nag-prepare naman sina Kim at ang kanyang ama para sa event kung saan sila a-attend. Kinakabahan ito at patagong umaasang makitang muli si JM. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, ay ang takot na makita si JM na may kasamang iba. Alam ni Kim na napaka-selfish ng kanyang nararamdaman dahil sa siya naman itong nag-iwan kay JM dahil lang sa nasaktan ito sa mga sinabi ng ina ni JM. Tanong naman ni Ria kung yun daw ba ang susuoting ng kanyang mommy dahil sobrang ganda daw at mukha itong anghel. Aba, ang anak ko marunong ng mambola. Sinasabi ko lang po ang totoo, Mommy. Hindi po ako nambobola. Nginitian ng malawak ni Kim ang anak. Sunod naman na ginawa ni Kim ay ang sukatin ang susuotin ng anak sa event. Nang nakita nga ito ng kanyang ama ay agad na kumuha ng kamera at pinagkukuhanan ito ng litrato. Natatawa na lang din itong si Kim dahil habang kinukuhanan ng litrato, ang anak ay nagpo-pose pa ito na akala niya isa siyang modelo. Namasyal naman sina Kim at Ria sa mga lugar kung saan lagi siyang dinadala ng kanyang magulang noong bata pa siya. Gusto rin kasi ni Kim na maranasan ni Ria ang mga lugar na minsan nang nagpasaya sa kanya. Naisipan na lang na magpunta sa isang restaurant ang mag-ina nang medyo dumilim na dahil nagyaya rin naman ang kanyang ama na kumain sa labas. Habang inaantay ni Kim ang kanyang ama, ay masayang naglalaro ang mag-ina sa kanilang table hanggang sa nahulog ni Ria ang kanyang laruan at gumulong. Agad namang hinabol ni Ria ang kanyang laruan hanggang sa may nabunggo itong hindi inaasahan ni Kim na makikita niya. Thank you po sa pagpulot po ng aking laruan, Mister. Walang anuman. Kaya mo bang bumalik sa table nyo?
Tanong ni JM. Of course po, andun po ang mommy ko. Masayang tinuro ni Rhea si Kim na nanlalaki ang mga matang nakatingin kay JM. Napalunok na lamang ito sa kaba at pilit na tumayo sa kanyang kinauupuan para kunin ang kanyang anak. Pasensya na at salamat. Magpaalam ka na anak. Seryosong sabi ni Kim sa anak at nag-thank you na nga rin si Rhea sa lalaki. Agad na inakay ni Kim ang kanyang anak pabalik sa kanilang kinauupuan. Naging balisa naman si JM nang muling nakita si Kim. Ilang taon na ang nakalipas ngunit hindi pa rin kasi nitong magawang mag-move on mula kay Kim kahit na mayroon na itong fiancé ay si Kim pa rin ang nilalaman ng kanyang puso. Oo, tama nga, mayroon ng pakakasalan si JM at yun ay si Lisa. Ang babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya, pumayag naman itong si JM dahil gusto nitong makahiganti kay Kim. JM, let's go! Nagulat naman ang nakatulalang si JM sa sinabi ng kanyang fiancé na si Lisa. Pero mauna na daw ang babae dahil may kailangan pa siyang gawin. Pero hihintayin daw niya ito sa kotse. Nang nakalabas sa restaurant ang fiancé ni JM, ay balak nitong lumapit kay Kim, ngunit natigilan ito at muling binalot ng galit nang nakita ang isang matandang lalaki na lumapit kay Kim at sa anak niya. Ito rin ang lalaking nakita ni JM na kasama ni Kim sa sasakyan. Ngayon naman ay inakala niya naman na nagkaanak sila at bumuo na ng pamilya sa iba si Kim. Muling nabalot ng galit si JM at hindi makapaniwalang seryoso si Kim sa matandang lalaki. Sa totoo niyan ay balak niyang kausapin si Kim at kapag ito ay humingi ng sorry sa kanya, ay agad niya itong patatawarin. Ngunit nang nakita niyang may pamilya na ang babaeng kanyang iniibig, ay wala na itong nagawa at naramdaman kundi galit. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin alam ni JM na ang matandang kasama ni Kim ay ang kanyang ama. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, iha? Tanong na naman ni Kim. Nakita ko ho ulit kasi siya, Dad. Akala ko ho okay na ako pero hindi pala. Akala ko malakas na ang loob ko kung sakaling magkita ulit kami. Pero hindi, Dad. Masakit pa rin pala. Agad naman ang sinabi ng ama ni Kim na mas mabuting dumiretso na lamang sila. Umuwi at kung gusto nito, sa bahay na lamang sila kumain. Umiling-iling si Kim. It's okay, Dad. Kumain na lang po tayo, lilipas rin po ito. Nag-aalala man ang matanda sa kanyang ama, ngunit pinili pa rin nitong makinig sa kagustuhan ng anak. Matapos kumain ang pamilya, ay agad silang umuwi. Dahil inaasikaso naman na ng yaya ni Rhea, ito ay nagdiretso na si Kim sa kanyang kwarto. Sa pagpasok ni Kim sa kanyang kwarto, ay agad na nagsibagsakan ang kanyang mga luha. Hindi na alam ni Kim kung ang iniiyakan niya pa ay ang nakaraan o ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa nakita niyang may kasama na ang lalaking mahal niya. Wala na sanang balak si Kim na sumama sa event nang pinilit ito ng kanyang anak. Ayaw naman biguhin ni Kim si Rhea na sobrang excited sa pag-attend ng event. Tama, Kim. Ayusin mo ang sarili mo dahil may anak ka. Ito ang iyong naging desisyon kaya ang tanging magagawa mo na lang kay JM ay ang maging masaya para sa kanya. Pagpapalakas ng loob ni Kim sa sarili. Hinarap ni Kim ang event na may malawak na ngiti sa kanyang muka. Masayang ipinakilala niya ang kanyang anak sa mga negosyanteng kumakausap sa kanya. Iilan lang ang mga kasosyo ng kanyang ama na kilala ito, pero dahil sa nakilala siya ng mga ito, ay hindi mapigilan ng ibang kausapin rin ito dahil matataas na mga negosyante ang bumati sa kanya. Masayang nakikipagsalamuha si Kim sa mga tao nang biglang dumating si JM na akay-akay ang kanyang fiancé na si Lisa. Pilit na hindi na lamang ito pinansin ni Kim at lalayo na sana nang tinawag si JM papalapit sa kanila ng kanyang kausap. Nanlaki naman ang mga mata ni JM
nang nakita si Kim sa event. Hindi nito inaasahan na magkakaharap muli sila ng babaeng dati niyang minahal at ngayoy kanyang kinamumuhian. Agad namang kinausap ni JM si Kim nang nagsialisan na ang iba nilang kausap. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong naman ni JM. Naguguluhan pa rin ito kung bakit nandun ang dalaga at sabi lang ni Kim na invited din siya sa event na yon. Sino? Yung matandang lalaking ipinalit mo sa akin? Tanong pa nga ni JM. Ano na naman ba yung pinagsasasabi mo, JM? Sinong matandang lalaki? Pinagpalit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot naman ni Kim. Napangisi si JM. Ako pa talaga ang gusto mong pikutin? Huling-huli na ng dalawang mga mata ko. Ang kawalang hiyang ginawa mo sa akin. Pinagtaksilan mo ko. Dahil sa pagtaas ng boses ni JM, ay napakapit naman si Rhea ng mahigpit sa kanyang ina dahil sa takot. Napansin naman ito ni JM kaya agad nitong kinalma ang kanyang sarili. Hindi nito alam kung bakit pero nasasaktan si JM nang nakita ang mga tingin sa kanya ni Rhea na puno ng takot. So, this is your ex. Ang babaeng iniwan ka at naghanap ng mas matandang lalaki. Akala ko naman kung sinong kagandahan pero tama nga ang sinabi ng mama mo, JM. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Haltang isa siyang cheap girl. Tignan mo nga ang suot. Paniguradong peke at baka nirentahan pa niya to. Singit naman ni Lisa. Pero palabang sabi naman ni Kim sa babae, huwag mong itulad ang damit ko. Sa damit mong imitation lang. Palaba naman na saad nito. Alam ni Kim na may nagawa itong mali kay JM pero hindi papayag si Kim na mapahiya siya sa harap ng kanyang anak at lalong-lalo na mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Magsasalita na sana si Lisa nang biglang marahas na hinablot ni JM ang braso ni Kim. Wag na wag mong pagtataasan ng boses ang mapapangasawa ko. Hindi porke tumangat ka na sa buhay dahil sa napangasawa mong matanda, pwede ka nang magyabang. Galit na inalis ni Kim ang pagkakahawak ni JM sa kanya at tinignan ng diretsyo sa mga matang lalaki. Kung ano man niyang pinasok ng magaling mong ina sa kukote mo at nagpabilog ka naman ng basta-basta, wala na akong pakialam doon pero hindi ko hahayaan na tapak-tapakan ninyo akong magnobyo at nobya sa harap ng anak ko mismo. Lalo na sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Kunot noong tinignan ni JM si Kim. Kilala kasi nito ang dati niyang nobya. Kapag may itinatago ito o may hindi sinasabi sa kanya, ay hindi siya makatingin sa kanyang mga mata. Ngunit sa mga oras na iyon, ay diretsyong nakatingin si Kim sa kanya. Biglang naguluhan naman si JM at gusto sanang linawin ang ibig na sabihin ni Kim sa kanyang sinabi. Dahil napapatanong rin ito kung bakit biglang nadawit ang kanyang ina sa usapan. Magsasalita na si JM nang biglang dumating ang kanyang ina. Hindi ko alam na makakapasok pala ang mga maruruming tao rito. Ito na nga ba ang kinalabasan ng kalandian mo? Umiling-iling si Kim sa sinabi ng ina ng kanyang ex. Never po akong naging marumi. At kahit na anong gawin ko, ay ganito na talaga ang estado ng aking buhay simula nung pinanganak ako. Tumaas ang boses ng ina ni JM at sinabihan pang mayabang si Kim. Dagdag pa nito, tsaka talagang isinama mo pa ang anak mo. Malamang katulad mo ring marumi to. Hindi na nakayanan ni Kim ang kanyang galit at sasagot na sana nang biglang si JM ang nagalit. Pinagalitan niya ang kanyang ina dahil sa mga masasakita na salitang lumabas sa kanya tungkol sa bata. Sa totoo lang ay hindi alam ni JM kung bakit agad-agad na kumulo ang kanyang dugo nang ininsulto ang batang kasama ni Kim. Mommy, I'm scared. Sino po ba sila? It's okay anak, they are nobody. Huwag mo na silang isipin pa. Let's go, Mommy. I don't like them. Tara na po. Huminga ng malalim si Kim habang tinitignan sina JM at ang kanyang mga kasama.
Nang nakita naman ni Kim na sininyasan siya ng kanyang ama sa stage, mas lalong pilit nitong kinalma ang kanyang sarili. Palalagpasin ko ito pero sa susunod na may mangyari na ganito ulit, sisiguraduhin kong mapuputol yung dila mo. Palaban na saad ni Kim this time. Napakunot noo ang ina ni JM. Ikaw? Ano bang pwede mong gawin kundi kumapit sa mga matatandang mayaman? Napakunot noo rin si Kim. Inirapan ang ginang. You'll see. Tila nagbabanta na saad nito. Ginisian na lamang ni Kim ang matanda at naglakad na papalapit sa kanyang ama. Hahabulin na sana ni JM si Kim nang biglang may nagsalita sa harapan. Laking gulat na lang ni JM na ang kumpanya na kanyang hinahangaan ay ang pagmamay-ari ng matandang lalaking ipinagpalit sa kanya ni Kim. Mas lalong nagulat naman si JM nang ipinakilala si Kim hindi bilang asawa nito kundi kanyang anak. Ladies and gentlemen, I would like to use this event as an opportunity to introduce my daughter, ang aking tagapagmana with my apo Ria. Masayang masaya at proud na pagpapakilala ng ama ni Kim sa kanilang mag-ina. Galit na nakatingin si Kim kina JM habang nakatayo sa stage, habang ang mga ibang tao ay pinagpapalakpakan ng mga ito ay sina JM at ang kanyang mga kasama ay napaawang ang mga bibig dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nalaman. Hindi naman maalis ni JM ang kanyang paningin sa galit na tingin sa kanya ni Kim. Pakiramdam nito ay hindi na niya kilala ang babaeng masama ang tingin sa kanya. Ma, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Sinabi mo sa akin na lalaki yun ni Kim, ang matandang kasama niya noon sa loob ng kotse. Si Lisa naman ang sumagot. Baka naman pinag-usapan lang nila na sa ganung paraan ipakikilala si Kim dahil sa age gap nila. Nakakahiya kasi, 'di ba? Sabi naman ni Lisa. Tama ang sinabi ng fiancé mo, anak. Baka ganun lang ang kanilang pagkasabi para maiwasan ang mapag-usapan. Kinakabahan at natatarantang pagsagot naman ng ina ni JM. Napaisip si JM. Naalala nito ang sinabi sa kanya ni Kim na hindi niya nakasalanan kung magpapabilog siya sa kanyang ina. Napatingin naman si JM sa kanyang ina na pilit na tinatago ang kanyang kaba. Huwag mo na yang isipin. Tsaka kahit mag-ama man sila o may relasyon, hindi na dapat nagmamatter yun sa'yo dahil may fiancé ka na. And it's all in the past. Saad ng ina, hindi na nagawang magsalita ni JM. Mas lalong napaisip si JM na kung hindi ang matanda ang ama ng bata, ay sino? Napalunok ng laway si JM nang naisip niyang siya ang ama ng bata, kaya naman agad itong gumawa ng paraan para makausap si Kim ng gabing iyon. Mabuti na nga lang at nakita niya sa hallway si Kim nang papauwi na ito. Biglang nagmakaawa naman si JM. Kung pwede daw ba silang mag-usap na dalawa, magsasalita na sana si Kim nang biglang humarang ang kanyang ama, habang hawak-hawak ang kanyang apo na si Ria na mahimbing ang tulog. Pilit nang initian naman ni Kim ang kanyang ama at hinaplos sa balikat. It's okay, Dad. Kaya ko naman. Are you sure? Look what he has done sa kamay mo. Saad na naman ni Kim. Totoo po, Daddy. Kaya ko po, wag ka na pong mag-alala, okay? Muling tinignan ng matanda si JM ng masama. Hindi naman nakatingin ng diretsyo si JM sa ama ni Kim dahil kahit hindi niya natanungin, ay nasigurado niya ng ama ni Kim ito dahil sa kanilang trato sa isa't isa. Nabalot naman ng pagsisisi si JM nang nakita ang nagmamarkang kamay nito sa braso ni Kim. Agad na humingi ng pasensya si JM. For what? Dito sa pasako? It's nothing. Hindi naman dapat yung ang ikasorry mo, kundi ang bunganga ng nanay mo. Akala ko kasi, yung matandang kasama mo ay ang lalaking ipinagpalit mo sa akin. Akala ko hindi sapat ang mga pinaghirapan ko, kaya ka makipaghiwalay sa akin. Napangisi ang babae.
Ano namang magbabago ng mga sinasabi mo? Ilang taon nang nakalipas, JM. Kinalimutan na kita. Kalimutan na natin nakaraan. Ang hindi lang natin pwedeng kalimutan ay ang pagbabastos na ginawa ng ina mo sa anak ko. I'm sorry. Naguguluhan lang ako sa lahat. Buong akala ko. Napailing-iling pa si JM. Pero pagpuputol naman ni Kim sa sinasabi nito, katulad nga ng sinabi ko, that's all in the past. Mas maganda pang kalimutan na lang natin ang lahat dahil ayoko magkaroon na naman ng tsansa ang iyong ina na malait ang anak ko. Yung bata, sa akin ba siya? Agad na humindi naman si Kim. Balot na balot ng galit si Kim dahil sa ina ni JM. Mapapalagpas pa sana ni Kim ang lahat kung siya lang ang pagsasabihan ng masasakit na salita at iinsultuhin, ngunit hindi ito papayag na pati ang kanyang anak ay may insulto dahil sa ayaw lang sa kanya ng ina ni JM. Nakita naman ni JM ang pag-iwas ng tingin ni Kim sa kanya ng sinagot ang kanyang tanong. Mas lalong nabalot ng pagsisisi si JM dahil sa kanyang nalaman. Kahit hindi sabihin ni Kim at pagtatanggi, ay alam niya na sa mga oras na iyon na anak nila si Rhea. Sa mga oras na iyon ay naiintindihan na ni JM kung bakit ganun na lamang ang kanyang nararamdaman pagdating sa bata. Kim, please, saglit lang. Hindi na pinansin ni Kim ang tawag sa kanya ni JM, kundi diretso na itong umalis sa event. Alam ni Kim na may nagawa itong mali kay JM. Yun ay ang hindi nito nagawang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay JM at agad itong sumuko dahil lang sa kanyang ina, lalong-lalo na at may anak sila. Pero kahit saang sulong tumingin si Kim, alam niyang mali ang ipinakita sa kanya ni JM. Tama nga ang kanyang naging desisyon na mas mabuting nakipaghiwalay siya dahil hindi niya kayang ipagkatiwala ang buhay nila, magina sa lalaking nagbubulag-bulagan sa gawain ng kanyang ina. Simula noon ay nalayo ang loob ni JM sa kanyang ina. Kahit anong gustong sabihin ng kanyang ina ay hindi na nito pinakinggan pa. Dahil sa paglayo ng loob ni JM, sa kanyang ina ay nalayo din ang loob ng matanda sa fiancé ni JM na si Lisa. Dito ay nagsimulang mabalot ng kaba si Lisa na wala na itong ginawa kundi kulitin si JM para simulan na ang pagproproseso ng kanilang kasal. Anong ginagawa mo rito, Mr. JM? Seryosong tanong ng ama ni Kim kay JM na nagpunta sa kanyang opisina. I'm here to propose a project for you. Matapang na saad naman ni JM. Hindi naman na nagsalita ang matanda at kinuha lamang ang dokumento na iniabot ni JM sa kanya. Nagustuhan naman ito ng matanda, ngunit dahil sa kanyang pananakit sa kanyang anak, ay hindi nito magawang tignan ito ng mabuti. This proposal is good as a businessman, pero as a father, hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin ang proposal ng lalaking nagawang saktan ang aking anak. Galit na sabi ng matanda, I know what I've done po, at maniwala kayo sa hindi, pinagsisihan ko na po lahat dahil lamang sa galit ng aking kinikimkim sa inyong anak na hindi naman dapat. To be honest, ay nakala ko pong iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Nagpa-apekto rin po ako sa mga bulong ng mga tao sa akin, kaya ako po nagawa ang lahat ng yun. Ngayon, gusto ko lang pong itamang lahat. Kung ganon, I will accept this. As a businessman, kailangan natin maging magaling sa pagtingin ng mga tao at sa aking ilang taong pagiging negosyante. Masasabi ko ngayon na mapagkakatiwalaan kita. I hope I won't see my daughter cry again dahil lang sa'yo. Seryosong saad pa ng ama ni Kim. Malawak na napangiti si JM at agad na nakipag-shake hands sa ama ni Kim. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit sa matanda at nangakong hindi niya na muli paiiyakin si Kim. Pagka-uwi ng ama ni Kim, ay agad nitong pinatawag ang anak sa kanyang opisina para kausapin. Pagpasok naman ni Kim, ay iniabot ng matanda ang isang dokumento sa anak. Para saan po ito, Dad? Isang proposal na tinanggap ko ngayon.
Sagot naman ng ama ni Kim. Pero nagtataka si Kim kung bakit ito ibinigay sa kanya, pero sabi lang naman ng kanyang ama na si Kim daw ang mag-handle ng bagong proyekto. Ano po? Pero dad, hindi po ako sigurado na kaya ko pong mag-handle ng mga ganitong bagay. Tsaka, sa lahat ba naman po ng taong makakatrabaho ko? Bakit si JM pa? Why dad? Nagtatakang tanong ni Kim. Kim, ikaw ang magiging tagapagmana ko. Wag na wag mong pinapasok ang personal na mga bagay sa trabaho. Be professional. Kung nahihirapan ka sa project, you can always ask me for help. At ang sekretarya ko, tutulungan ka namin. But dad, my decision is final, Kim. Mas matuto ka kapag ikaw na mismo ang mag-handle ng mga ganyang bagay. Wala naman ang nagawa si Kim kundi tanggapin ang sinabi ng ama. Napabuntong hininga na lang ito nang nakapasok sa kanyang kwarto habang tinitignan ang proposal ni JM. Nagtataka namang tinignan ito ni Rhea na abala sa paglalaro sa kanyang tablet. Dahan-dahan itong lumapit sa ina na mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa. Tiningnan naman ni Rhea nagkanyang mommy at tinanong kung okay lang daw ba ito. Oo anak, okay lang ako. Kinakabahan lang talaga ako sa trabaho. Saad ni Kim. It's okay. Malakas na tao ang mommy ko. Ikaw kaya ang superhero ko, so everything will be okay. Nanlambot naman si Kim sa sinabi ng anak. Muli itong huminga ng malalim at ngumiti ng malawak sa anak. Niyakap nito ng mahigpit ang anak at pinaulanan ng mahalik na ikinatuwa naman ng bata. Mommy, stop na po! Nanonood po ako ng Tom and Jerry! Dagdag pa nga nito. Haya ba? Talaga na ba ang anak ko? Para hindi na tanggapin ang kisses at hugs ni Mommy? Sad pa nga nito. Nakikiliti po ako eh. O sige na nga. Manood ka na dyan at mamaya matutulog na lang tayo, ha? Yes po, Mommy. Muling ang initian ni Kim ang anak bago binalin muli ang atensyon sa proposal ni JM. Inaral na muna ito ni Kim nang mabuti para masiguradong maintindihan ang mga nasa dokumento. Gusto rin kasi nitong maging handa para hindi niya maipahiya ang kanyang sarili sa harap ni JM. Nang nagkita sina JM at Kim para sa proyekto nilang gagawin, ay pilit na kinakalma ni Kim ang kanyang sarili at para magmukhang seryoso ito at walang pakialam kay JM. Samantalang si JM ay abot ngiti lamang ang inihaharap kay Kim at sa tuwing nag-uusap ang dalawa ay malambing ang pakikipag-usap ni JM na ikinagulat ni Kim. Ang galit na JM na kanyang nakita sa event ay wala na. Halos ang JM na kanyang nakikita ay ang lalaking minahal niya noon. Can I meet her? Tanong ni JM. Sino bang tinutukoy mo? Tanong naman ni Kim sa lalaki. Ang anak natin. Kailan pa tayo nagkaanak? Ang pagkakaalala ko ay ako lamang ang may anak sa ating dalawa. Matapang na saad ni Kim. Kim, please. I'm begging you. Gusto ko siyang makilala. Alam ko ang mga sala ko and I'm sorry. Please, pagbigyan mo naman ako. Nanlambot naman si Kim sa nagmamakaawang mga tingin sa kanya ni JM. Alam nitong hindi niya dapat ipagkait ang bata kay JM, ngunit ayaw nitong makasalamuhan ng bata ang ina ni JM dahil sa kanyang ugali. Dagdag pa ni Kim na sa isang kondisyon. I know, hindi ko siya ipakikilala kay mama. Just me and her and you. Nanlaki naman ang mga mata ni Kim. Sa narinig, nagwawala ang kanyang puso habang nangungusap ang mga matang tinitignan si JM. Alam niyang mali. Alam niyang hindi dapat, pero sa mga oras na yon, ang pagmamahal ni Kim na hindi man lamang nabawasan o nawala ay muling lumalabas. At hindi na napipigilan pa. Kahit hindi na ako, it's all in the past. Sad nito. Pilit na sabi ni Kim, ayaw nitong umasa at ayaw na nitong muling masaktan.
Kahit na siya ang nang iwan masyado, paring masakit ang nangyari sa kanilang relasyon. Ngayon na may mapapangasawa na si JM, ay ayaw niyang sirain iyon dahil lang sa kanyang nararamdaman. Iniisip na lang ni Kim sa mga oras na iyon na maging civil na lamang sila para sa kanilang anak. Kailan ko siya pwedeng makasama o makilala? Her name is Rhea. Napatango-tango si JM. Rhea, ang gandang pangalan. Sa susunod na pagkikita natin isasama ko siya. Pero sana wag mo muna siyang biglain. Hayaan mo muna siyang maging komportable sa'yo bago mo sabihin ang lahat sa kanya. Sad nga ni Kim. Makakaasa ka. Sagot naman ni JM. Nginitian naman ni Kim si JM na parang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan. Bago matapos ang araw na iyon, ay nagawa ng makipagtrabaho ni Kim kay JM ng maayos. Nakakusap na rin ito ni Kim ng maayos, ngunit kapag may mga sinasabi si JM na nagpapakilig kay Kim, ay pilit niyang iniiwas ang sarili. Nagpaalam na nga din si Kim dahil madami pa daw siyang kailangan na sikasuhin. Tumango naman si JM at nagpaalam na din si Kim akmang aalis na. Si Kim nang biglang pinigilan ito ni JM. Namumulang hinalikan ni JM ang kanyang pisngi na naging dahilan ng paglalambot ng katawan ni Kim. Sa susunod nating pagkikita, I'm sorry for everything, Kim. Simula ngayon babawi ako sa'yo, sa inyo ng anak natin. Huwag mo nang isipin yun. Kahit sa bata na lang, sa akin na yes na lang lahat, basta mahalin mo ng totoo ang anak natin. Wala na akong gagawing iba, kundi pasayahin kayong maging ako. Hindi naman na nagsalita si Kim at nagmadaling umalis. Pagkadating ni Kim sa kanilang bahay ay hindi man lang nito magawang bumaba agad sa kanyang kotse at sinandalang ulo sa manubela. Mahal ko pa nga talaga siya, pero hindi na pwede. Huli na ang lahat. Kailangan kong panindigan ang aking desisyon noon. Malungkot na lamang nabulong nga ni Kim sa kanyang sarili. Ilang minuto na ang nakalipas at nasa loob pa rin ng kotse si Kim. Nagising na lang ito sa kanyang pag-iisip nang biglang kumatok sa bintana ang kanyang anak. Natawa pa nga ito dahil pilit na inaabot ng bata ang bintana para lamang kumatok. Ano pong ginagawa mo dito, Mommy? Pagod ka po ba sa work? Huwag ka po dyan matulog, magkakasakit ka po. Ay, ang swerte naman ni Mommy at may sweet siyang baby girl. I will take care of you, Mommy, katulad po ng pag-aalaga mo po sa akin, kayong dalawa po ni Lolo. Wow, I'm so blessed talaga. Masayang niyakap ni Kim si Rhea sa loob ng kanyang kotse. Naisip naman ni Kim si JM, kaya napaisip kung ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang anak. Habang magkasamka, ang mag-ina ay napatanong na lang din si Kim kung hinahanap daw ba ni Rhea ang kanyang tunay na daddy. Yes po, gusto ko po siyang makita. I'm sorry anak ha. Malungkot na saad na lamang ni Kim. Nagtaka naman ang bata. Bakit ikaw sorry, Mommy? Wala anak, gusto ko lang sabihin. Tanong naman ni Rhea kung nakita na daw ba ng kanyang ina ang kanyang daddy. Hindi ko alam anak eh. Gusto ko lang tanungin. Saad na nga lamang nito bilang palusot. Nalungkot naman si Rhea dahil ang inakala nito ay meron na ang kanyang ama. Nakonsensya naman si Kim sa pagsisinungaling niya sa kanyang anak. Ayaw naman kasi nitong agawan ng karapatan si JM na magpakilala sa kanilang anak. Tinupad naman ni Kim ang usapan nila ni JM at isinama si Rhea sa kanilang susunod na pagkikita. Kabadong-kabado nga itong si JM nang nakita niya ang kanyang mag-ina. Hay, hindi magawang pansinin ni Rhea si JM dahil naalala nito ang galit niyang itsura noong nakita ito sa event. Nalungkot naman si JM, ngunit hindi ito nawala ng pag-asa. Hinayaan naman ni Kim si JM sa mga ginagawa nito para makuha ang loob ng anak habang abala sa trabaho. Lahat ng bagay na pwedeng gawin ni JM
Para pansinin lang ito ng bata ay nagawa na ngunit nagsusungit pa rin si Rhea sa kanya. Nagtrabaho muna si JM nang kinailangan na ito. Agad naman niyang tinapos ang kanyang dapat gawin at hinanap ang anak. Nakita ni JM si Rhea na tahimik na nakaupo sa gilid habang abala sa kanyang tablet. Tumabi si JM at nagkunwaring abala sa kanyang cellphone at nanood ng cartoon. Pinilit ni JM ang tumawa ng tumawa sa kanyang pinapanood. Napasulyap naman si Rhea sa pinapanood ni JM at na-curious kung bakit tumatawa si JM. Hindi naman nagtagal ay pati si Rhea tumatawa na rin sa pinapanood ni JM. Nakakatuwa yung matabang ibon sa panood, no? Tanong nga ni JM. Yes po, he's so funny at ang cute po ng pig na may necklace po. Gusto mo bang manood pa tayo ng ibang cartoons? Tanong pa nga ni JM sa kanyang anak na si Rhea. Talaga? Meron ka po bang pwedeng mapanood dyan na maganda? Naku, marami dito. Halika na at maghanap tayo. Sad nga ni JM. Napangiti naman si Kim nang nakitang nag-uusap na ang dalawa mula doon ay naging komportable na ang bata kay JM at lagi na itong nakabuntot sa kanya. Sa susunod naman nilang pagkikita ay kasama muli si Rhea. Excited na nga ang batang makita si JM at lagi na nitong bukang bibig ang ama. Halata sa bata na masaya ito sa tuwing kasama si JM na nagpapalambot sa puso ni Kim. Masaya itong makitang magkasama ang mag-ama at sa masasayang ngiti ng kanyang anak. Mommy, sa tingin mo ganun din po sa akin ng daddy ko? Sino anak? Tanong ni Kim. Ganun po ba kasaya kapag kasama ko rin po si daddy? Tanong ni Rhea at ngumiti lang naman si Kim at tumango sa anak. Nagningning ang mga mata ni Rhea nang malamang magkikita rin sila ng kanyang ama, pero sa totoo lang ay hiniling niyang sana si JM ang kanyang ama. Bakit mo ba ini-ignore ang mga text at tawag ko? Tanong naman ni Lisa. Sino ba naman ang hindi gagawa nun, Lisa? Tignan mo, 100 texts, 500 missed calls sa isang araw? Kung ikaw marami kang oras, ako hindi. May mga trabaho ako. Nagtataka naman si Lisa sa fiancé dahil hindi naman daw ganun ang binata sa kanya dati, pero ginawa lang naman daw ni JM yun dahil sa kagustuhan ng ina. Isa pa yang si tita, hindi na rin ako pinapansin sa tuwing magsusumbong ako sa kanya. Sad pa nga ni Lisa. Can you just lower your voice? Wala tayo sa palengke. Sad naman ni JM. Tanong naman ni Lisa ay dahil daw ba sa babaeng nakita nila sa event? At tugon naman ni JM, I'll be honest with you. Tinanggap ko ang proposal dahil yun ang gusto ng mama ko, pero mukhang walang pake ang mama ko, kaya let's stop this. Ayoko na rin magpanggap pa sa tuwing magkasama tayo. I'm not happy with you, Lisa. Hindi ko kaya. Nangilid ang mga luha ni Lisa sa narinig niya mula kay JM. Tumakbo ito palabas at nagpunta sa bahay ng ina ni JM. Ngunit pati ang kanyang ina ay hindi na ito tinanggap at sinabing mas nakakabuting tanggapin na lang ang desisyon ni JM. Hindi naman matanggap ni Lisa na sa isang iglap ay mawawala sa kanya si JM na pinaghirapan niyang makuha. Ayaw nitong maniwala na sa ibang babae mapupunta si JM dahil para sa kanya wala nang mas karapat-dapat kundi siya lamang. Siya lang ang karapat-dapat kay JM, lalong-lalo na ngayon na nakaharap niya muli. Si Kim mas lalong naging sure si Lisa sa kanyang iniisip na siya lang ang nararapat kay JM. Sad pa nga ni Lisa. Isa lang ang gusto ko. Yun ay ang layuan mo ang fiancé ko. Nagulat si Kim sa sinabi ng babae pero hindi daw niya yon magagawa hanggang hindi pa tapos ang project ng company nila kay JM. Hindi po pwedeng isa sa mga trabahador mo ang pumunta? Bakit kailangan ikaw pa? Di ba gano'n naman yun? Kaya nga may mga trabahador ka eh. Kunot noong tanong pa ni Lisa. Sad naman ni Kim. Hindi lahat ng bagay ay kaya ng mga trabahador ko. May kanya-kanya silang trabaho at hindi porket ako ang leader nila. Wala akong gagawin. May sarili din akong dapat trabahuin.
Napakunot na si Lisa. I want you out of our life. Alam mo bang nakikipaghiwalay sa akin si JM? Akin lang siya. Look at you! At ikumpara mo sa akin, mas karapat dapat ako sa buhay niya. Dagdag pa ni Lisa. Labas na ako dyan. Ang tanging relasyon namin ni JM ay magkatrabaho at co-parenting lamang para sa anak namin. Nagulat si Lisa. At ano daw ang ibig sabihin ni Kim? Hindi mo ba alam? May anak kami ni JM. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Kawawa ka naman. Sinampal ni Lisa ng napakalakas si Kim at galit na umalis sa silid kung saan sila nagkita. Nagpunta si Lisa sa bar ng kanyang kaibigan at nagpakalasing hanggang sa may makita itong isang lalaking kahawig ni JM. Malawak na napangiti si Lisa at nilambing ang lalaking natipuhan niya. Iniisip nito na kasalanan ni JM kung bakit siya naghahanap ng lalaki dahil hindi siya kayang tignan ni JM. Hindi na lang alam ni Lisa na matagal nang alam ni JM ang kanyang panlalalaki. Ngunit dahil wala itong pake, ay hinayaan niya lamang si Lisa. Nakangiting pinapanood naman ni Kim si JM at si Rhea na masayang naglalaro sa kanilang bahay. Dumalaw kasi si JM na may daladalang mga laruan para kay Rhea. Kabado naman si Kim at tinanong kung ipagtatapat na daw ba ni JM sa kanilang anak at agad namang tumango ang lalaki. Pero at the same time ay kinakabahan daw ito. Don't worry, matutuwa si Rhea dahil matagal niya nang hinahanap ang kanyang ama. Saad ni Kim kay JM. Ganun ba? Salamat at kahit papaano nabawasan ang kaba ko. Go, kausapin mo na siya. Nakita ko siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kim? Ano yun? Pagkatapos kong umamin sa anak natin, gusto ko sana ngayusin ang sa atin. Diretsahang saad naman ni JM. Anong ibig mo sabihin? Ilang beses mo nang iniiwasan na pag-usapan ang nakaraan natin. Pero sana after nito ay makapag-usap pa rin tayo ng maayos dahil gusto kong magkaayos tayo. Hindi naman nagawang magsalita ni Kim. Napakabilis ng kabog ng kanyang dibdib. Napaisip ito. Alam niya kung ano ang gustong sabihin ni JM pero ang daming what ifs na pumapasok sa isipan ni Kim. Nakita naman ng ama ni Kim ito sa veranda at nahalatang gulong-gulo sa nangyayari. What's wrong, my princess? Dad naman, ang tanda ko na para dyan sa tawag mo na yan. Napatawa na lamang ang ama niya. Kahit tumanda ka pa, ikaw pa rin ang prinsesa ko. Basta wag mo kong tawagin ng ganyan, Dad. Sa harap ng maraming tao Sad na lamang ni Kim. Yes, ma'am, pero sabihin mo nga sa akin, anak. Anong problema? Dad, sabi ni JM gusto niya daw iusin ang relasyon namin at pag-usapan ng mabuti ang nangyari noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal mo pa ba? Oo, Dad. Sobra ang pagmamahal ko kay JM. Akala ko wala na pero wala pa rin naman pala talagang nagbago sa nararamdaman ko para sa kanya. Napatango ang kanyang dad. Sa nakikita ko, mahal na mahal ka rin niya. Why not try to fight for your love? Sabi nga, doon sa pinapanood ko, na sinasabi ni Keanu Reeves na dapat kapag nagmamahal ka ay isa kang palaban na tao. Kasi if you don't fight for your love, what kind of love do you have? Napatawa na nga lamang si Kim. Daddy, ano-ano ba yung napupulot mo sa mga pinapanood mo sa social media? Nagtawanan na nga lamang sila. Pero totoo naman, hindi ba? Kahit hindi alam ni JM ang mga nangyari, andito siya ngayon, pinaglalaban kayong mag-ina. Pinaglaban ang nararamdaman. I think it's time para ikaw rin naman ang lumaban. Huwag kang magpadala sa takot mo. Magpadala ka sa pagmamahal mo sa kanya. Natahimik naman si Kim. Tama nga ang sinabi ng kanyang ama. Sa mga salita ng kanyang ama ay nalinawan sa maraming bagay si Kim. Kung dati ay sumuko siya kaagad dahil sa ina ni JM, ngayon naman ay susubukan niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay JM kahit na ano pa ang sabihin ng ibang tao. Ayaw ng mabuhay ni Kim na puno ng pagsisisi sa buhay, kaya ngayon ay pinipili niyang magpakatotoo. Ilang oras ang lumipas ay lumabas na rin si JM na buhat-buhat ang kanilang anak na si Rhea.
Namumugto ang mga mata nito parehas na ikinatuwa ni Kim. Para kayong kinagat ng ipis pareho sa mga mata niyo. Tuwang-tuwa naman na sabi ni Rhea. Mommy, I have a daddy na. Gusto ko pong maging daddy si Tito JM pero siya po pala talaga ang daddy ko. Masayang-masaya naman si Kim para sa anak. Ngayong complete na po tayo, Mommy. Daddy and Lolo, one big happy family na tayo. Kapag nag-start na po ang school, hindi na po ako naiiba, Mommy, dahil may kasama na po akong daddy kagaya po nila. Niyakap na lang ni Kim ang kanyang anak dahil sa sobrang saya nitong makita ang kakaibang saya ng anak. Agad namang tumakbo si Rhea sa kanyang lolo para ikwento ang nangyari. Nahihiyang lumapit si JM kay Kim dahil sa naging itsura nito. Natatawang hinaplos naman ni Kim ang mga nangingilid na luha sa mga mata ni JM na ikinagulat ni JM. Ilang taon nang nakalipas, mababaw pa rin ang luha mo. Panigurado noong nakita mong umiiyak si Rhea, humagulgol ka na sa iyak. Napangiti naman si JM at hinawakan ang kamay ni Kim na abala sa paghaplos ng kanyang mga mata. At gusto niya itong makausap. Natigilan naman si JM at naguguluhang tumingin kay Kim. Natawa naman si Kim at kinindatan na lang si JM. Malawak na napangiti si JM at inaabangan ang araw ng kanilang date. Walang tigil sa pagtrabaho si JM para agad na magkaroon ng oras para sa kanilang date. Kapag wala namang eskwela si Rhea, ay kasama niya ang kanyang magulang sa trabaho at naglalaro na lang sa kanyang tablet. Masyado ka naman natang seryoso sa trabaho natin, nagmamadali ka ba? Tumango naman si JM at nagmamadali daw ito para sa kanilang date mamaya. Napatawa na nga lamang si Kim. Feeling ko tuloy bumalik tayo sa pagka-teenager. Gusto ko lang din maramdaman ulit ang kasiyahan na kasama ka. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Isa lang ang goal ko ngayon, yun ay ang mabuo ang ating pamilya. Pero bigla na nga lamang tanong ni Kim na paano naman daw si Lisa. Naging fiancé ko lang naman siya dahil kay mama. Tsaka masyado siyang mahilig maglalabas at mag-inom kasamang mga lalaki niya. Kaya never kong nagawang bigyan ng interes. Kung ganoon, bakit mo pinatagal ang ilang taon ng engagement nyo? Dahil gusto kong saktan ka. Akala ko kasi pinagpalit mo talaga ako kaya gusto kong isipin mo na masaya ako sa iba, na kaya ko rin ang ginawa mo. Gusto kitang pagselosin. Ganun ba? Natatawa na lamang na bahagya na saad ni Kim. Ngayon, unti-unti ko nang nalalaman ang mga katotohanan at mga kasinungalingan ng ina ko. Hayaan mo na yun. Tsaka nakuha mo naman na ang gusto mo, diba? Nasaktan ako nang may makasama kang ibang babae na may tumatayo sa tabi mo at hindi ako. Malungkot ang usapan ng dalawa, ngunit sa hindi maintindihan na dahilan ay parang hinahaplos ang puso ni JM sa mga salitang binibitawan ni Kim. Umaasa itong meron pang pag-asa ang kanilang relasyon. Umaasa itong may natitirang pagmamahal si Kim sa kanya sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa totoo lang, ay may sama pa rin ng loob si Kim sa mga salitang binitawan ng ina ni JM at kay JM na agad-agad na nagtitiwala sa kanyang ina na mas lalong nagbigay sa kanya ng rason para iwan si JM kahit buntis na ito kay JM. Daddy, kailan po kayo magiging okay po ni Mommy? Okay naman kami ng mommy mo, anak ka. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi mga classmates ko po nakikita ko Mommy at Daddy nila. Pero kayo parang hindi po kayo family. Hindi po tayo family. Napabuntong hininga na lamang si JM. Family tayo, anak. Busy lang kami ng mommy mo pero ngayon, workmates kami, hindi family. Sa'yo, family kami, okay? Talaga po? Masayang tumango si JM dahil sa sinabi ng kanyang anak ay gusto niya na maayos ang lahat-lahat. Niyaya ni JM si Kim na kumain sa labas. Handa naman ang harapin rin ni Kim ang kanyang totoong nararamdaman at ang pakikipag-usap kay JM. Ngunit
Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aantay ng kanilang order, ay may paulit-ulit na tumawag sa telepono ni JM. Tinawagan ito ni Lisa, na lasing at tinatakot si JM na magpapakamatay ito kung hindi niya pupuntahan si Lisa sa mga oras na iyon. Hindi na sana maniniwala si JM nang biglang nag-send ng picture si Lisa na nasa taas ito ng building at handa nang tumalon. Agad na ibinahagi ni JM ang nangyayari kay Kim. Naintindihan naman ni Kim ang grabe ng sitwasyon, kaya hinayaan niyang puntahan ito ni JM at sumama pa ito kay JM na puntahan si Lisa. Hindi na nag-aksaya ng oras si JM at nagpunta na sila sa lugar kung saan sinabi ni Lisa. Pagpunta nila doon ay nakita nilang may hawak na bote si Lisa at nakaupo ito sa rooftop sa building. Isang maling galaw lamang ni Lisa ay pwede na itong mahulog at ikakamatay nito ang taas ng kanyang paghuhulugan. Talagang sinama mo pa yung babae mo, sabi ni Lisa. Napakunot na si JM. Babae? Paano naging babae ko si Kim? Kung hiwalay na tayo. Bumaba ka na dyan, wag mong sayangin ang buhay mo, Lisa. Sayangin? Wala akong ginawa kundi gawin ang mga bagay na alam kong magugustuhan mo. Pero sa huli, napunta ka lang din pala sa kanya. Walang namamagitan sa amin. Magkaibigan lang kami para sa anak naming dalawa. Talaga? Pero bakit kung tignan mo siya, ay puno ng pagmamahal? Bakit kapag sa akin wala akong makitang emosyon sa iyong mga mata? Dagdag pa nga ni Lisa. Hindi totoo yan. Bumaba ka na dyan. Gusto mo bang mag-shopping tayo para hindi ka na magtampo? Or let's do our wedding preparations. Sad na lamang ni JM para tumigil ito. Talaga? Hindi mo siya mahal? Ako ang mahal mo. Oo na. Ikaw lang babae sa buhay ko at ang anak ko. Sad na nga lamang ni JM. Nangingilid ang mga luha ni Kim habang pinapakinggan ang lumalabas sa mga bibig ni JM. Alam nitong sinabi lang ni JM ang mga iyon para hindi ituloy ni Lisa ang kanyang pagtalon sa building. Nang bumaba si Lisa ay agad nitong niyakap si JM. Niyakap naman ito pabalik ni JM na ikinagulat ni Kim. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Kim ay tumakbo ito paalis sa building. Hindi naman ito nagawang habulin ni JM dahil sa higpit ng yakap sa kanya ni Lisa. Nang naisip ni JM na mawawala na muli sa kanya si Kim at ang kanilang anak na si Rhea, ay naitulak ni JM si Lisa na ikinaupo nito sa sahig. Bakit parang gulat na gulat ka? Biglang ano? Sa tingin mo hindi ko alam ang panlalalaki mo? Mga gabi-gabi mong paglabas? Para lamang makatikim ng lalaki? Lakas loob mong sabihin na babae ko si Kim kung ni minsan wala tayong naging relasyon. Pero sabi pa ni Kim na engaged silang dalawa. Ikaw at ang nanay ko lang ang nagdesisyon yan. Kung gusto mong ituloy mo ang kasal, si mama na lang ang pakasalan mo, pwede ba? Magsasalita pa sana si Lisa nang may biglang nagsipasok sa rooftop. Nakilala naman ito ni Lisa kung sino ang mga iyon. Hindi inaasahan ni Lisa na darating ang mga trabahador ng kanyang ina. Mas lalong hindi inaasahan ni Lisa na kalaladkarin ito ng mga trabahador. Matapos kasing tumawag ni Lisa kay JM, ay agad nitong pinaalam sa ina ni Lisa. Dahil sa ina ni Lisa ay importante ang reputasyon, ay nabalot ito ng galit at agad na pinapunta ang kanyang mga tauhan. Nang nasigurado ni JM na hindi na makakatalon si Lisa sa building, ay agad nitong hinabol si Kim. Nagpunta ito sa bahay nila Kim, ngunit wala ito roon. Lahat ay sinubukan ng puntahan ni JM, hindi na lang nito inaasahan na matatagpuan niya lang pala si Kim sa kanilang pinagtatrabahuan. Biglang tinawag ni JM si Kim at ano naman daw ang kailangan ng lalaki. You know na nasabi ko lang ang mga yon para hindi makatalon si Lisa, hindi ba? Alam ko, pero alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit parang walang-wala lang sa'yo. Nasaktan ako. Paniwalaan mo ko. Ni isa sa mga lumabas sa bibig ko,
walang katotohanan. Pagsusumamo ni JM. Ganun ba? Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Tatapusin ko na lang mga pwedeng tapusin dito. Saad nga ni Kim. Nainis naman si JM. Para kasi sa kanya ay wala naman itong ginawang mali. Pero agad itong nawala nang bigla niyang inisip kung ang mga sinabi niya ay narinig niya rin kay Kim. Kahit na alam niyang hindi totoo, ay nakaramdam ito ng sakit. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil sa mga sinabi ko, dahil kung pinagpalit tayo ng sitwasyon, ay ako rin ang masasaktan. Yun naman pala eh. Naiintindihan ko rin kung bakit mo nasabi ang mga yon. Pero bakit parang dali-dali lang sa'yong saktan ako? Sige nga Kim, ikaw ang tatanungin ko. Bakit ang dali lang sa'yo na iwan ako? Sumbat naman ni JM. Ano bang gusto mong sabihin at iparating? Saad ni Kim. Huwag mong sagutin ang tanong ko, Kim. Gusto ko ng kasagutan. Bakit mo ipinagkait sa akin na makilala ang anak ko? Bakit mo ko iniwan ng ganun-ganun lang? Tapos babalik ka na parang walang nangyari? Parang wala kang nasaktan? Yung kanina, nasabi ko lang yon dahil ang nasa isip ko ay hindi siya tumalon sa building pero kung dikdikin mo ko, parang sama-sama ko ng tao. Pero hindi mo man lang naisip ang sakit na binigay mo sa akin. Dati, ang sakit na daladala ko ng ilang taon. Nanlaki ang mga mata ni Kim nang nakitang umiiyak sa JM. Baka sa mga mata ni JM, ang sakit na kanyang naramdaman na ikinakonsensya ni Kim. Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit hindi mo matignan ako ngayon? Tanong naman ni Kim na gusto daw bang malaman ni JM kung bakit niya sinikreto ang anak nila? Oo, gusto kong malaman kung bakit mo ko sinira ng ganto. Galit na inilahad ni Kim ang lahat ng ginawa ng ina ni JM sa kanya. Mga away nilang lumalala dahil sa pangengielam ng ina ni JM. Mga ginagawa ng kanyang ina na hinahayaan lamang ni JM. Lahat-lahat ay sinabi ni Kim kay JM. Lahat ng kanyang hinanakit at hirap noong nagbuntis siya kay Rhea. Hindi ko alam. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin? Hindi yung iiwan mo ko ng ganun-ganun lang. Noon ang sinabi sa'yo ng nanay mo na pinagpalit kita kaagad, naniwala ka. Ilang taon na tayong magkakilala at magkarelasyon. Pero isang salita lang sa'yo ng nanay mo naniwala ka agad? Na parang hindi mo mala ako kilala? Napuno lang ako ng galit. Kung nagpaliwanag ka sana makikinig naman ako. Sinubukan mo bang makipag-usap sa akin ng maayos nung nagkita tayo sa event? Hindi diba? Ininsulto mo pa kami. At ng ina mo. Pero wala kang ginawa sa totoo lang? Parehas lang kayo. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko para mapatawad mo ko? Para magkaayos na tayo. Hindi na mauulit yon. Sabi ko sa sarili ko, ngayon ipaglalaban na kita. Pero pinili mo kong saktan para iligtas ang fiancé mo. Isang malakas na sampal sa realidad sa akin yung JM. Nabalot ng pangamba at pagkataranta si JM. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalayo ang babaeng pinakamamahal niya. Pakiramdam niya ay mawawala ulit si Kim sa kanyang buhay. Niyakap ng mahigpit ni JM si Kim na humahagulgol sa iyak. Ngunit marahang kumawala si Kim sa pagkayakap ni JM at naglakad paalis. Galit na nagpunta si JM sa bahay ng kanyang ina. Natuwa pa nga ang matanda dahil inakala niyang kausapin na siya ni JM. Ngunit panay galit ang inilabas ni JM sa kanyang ina. Masaya ka na ba? Tanong nga ni JM. Anong masaya anak? Paano ko magiging masaya kung nakikita kitang ganyan? Mas malala pa nga ako nung iniwan ako ni Kim, hindi ba? Napati kumpanya ko, napabayaan ko. Kaya tatanungin ulit kita ma. Lahat ng gusto mo sinunod ko. Lahat ng gusto mo binigay ko pero bakit pinagkakait mo sa akin ang kasiyahan ko? Bakit gusto mo kong saktan ng ganito? Ako na anak mo. Patawarin mo ko anak. Hindi ko intensyon ng lahat ng to. Gusto ko lang ibigay rin sa'yo ang ikabubuti mo. Ikabubuti ko? Tignan mo ko ma. Tignan mo ko. Guminhawa ba ang buhay ko sa sakit na binigay mo? Hindi na nagawang magsalita ng matanda. Niyakap na lang nito ang kanyang anak na humahagulgol sa pag-iyak sa sahig.
Walang tigil ang paghingi ng tawad ng matanda habang yakap-yakap ang anak. Simula roon ay hindi na nagawang magpakita ni JM sa trabaho nila Kim. Nagpasabi na lang ito na siya ay may sakit. Noong una ay nagustuhan ni Kim na magtrabaho mag-isa dahil nakakahinga ito ng maluwag nang wala ang presensya ni JM. Ngunit nang tumagal ay nakaramdam na rin ito ng pag-aalala. Pati kasi si Ria ay hindi nito nagawang kamustahin o dalawin man lang. Wala namang lakas ng loob puntahan ni Kim si JM. Kahit napupuntahan rin niya ito, ay hindi niya alam kung saan ang bagong tirahan ni JM. Isang araw ay nakitang dumating ni Kim ang sasakyan ni JM sa kanilang pinagtratrabahuan. Saktong kasama niya si Ria, kaya naman sumaya ang dalawa ng inakalang si JM ang dumating ngunit ang kanyang ina pala. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nga ng ina ng lalaki. Nagdalawang isip pa muna si Kim bago ito pumayag sa matanda. Iniisip kasi nito na baka natatakot pa ang kanyang anak ngunit nang nakita ni Kim ang reaksyon ni Ria sa matanda ay mukhang hindi nito naalala ang una nilang pagkikita. Ibinigay na muna ni Kim ang tablet ni Ria para makapaglaro. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Ria dahil sa pagkamis sa ama. Ano pong gusto niyong pag-usapan? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko at sinabi ko sa inyo ng apo ko. Ano naman po ang kapalit? Kausapin mo sana ang anak ko. Sinasabi ko na nga be, ang ma-pride na katulad nyo, biglang hihingi ng tawad. Ano naman ang gusto mong sabihin ko sa anak mo? Hindi naman sa ganun iha. Pakinggan mo sana ako. Muling nagbalik ang mga naramdamang sakit ni Kim sa mga pinagsasabi ng matanda sa kanya na masasakit. Akmang aalis na ito dahil ayaw niyang makipagbangayan sa matanda nang biglang lumuhod ang ina ni JM habang umiiyak. Anong ginagawa mo? Tumayo ka na dyan. Saad naman ni Kim. Parang awa mo na. Patawarin mo na kaming mag-ina. Patawarin mo ko sa mga sinabi ko sa iyo, sa mga nagawa ko, sa lahat-lahat. Huwag mo lang sisihin ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil ilang araw na siyang nagpapakalunod sa alak sa kanyang kwarto. Kasalanan ko ang lahat. Kaya sana, hanggang sa akin na lang ang galit mo. Ako na mismong magsasabi nito. Mahal na mahal ka ni JM. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Ako na lang ang sisihin mo sa lahat. Kunot noong tiningnan ni Kim ang matanda, pinilit niya itong tumayo at inupo sa sofa. Agad na nag-alala si Kim kay JM at tinanong ang buong nangyari sa matanda. Nalaman din nito kung gaano nawasak si JM noong iniwan niya ito noon. Ayon sa ina ni JM ay mas malala ang ginagawa ni JM sa kanyang sarili. Parang gustong patayin ni JM ang sarili sa pag-iinom nito ng alak. Asan po siya ngayon? Ito ang address niya. Pwede ko bang iwan muna ang bata sa'yo? Pakiusap naman ni Kim. Huwag kang mag-alala, ako munang bahala sa apo ko. Gusto ko rin siyang makilala. Seryosong tumango si Kim at agad na nagpunta sa pwesto ng anak. Nagtatakang tinitigan ni Ria ang ina na konti na lang ay magsisibagsakan na ang kanyang mga luha. Saan po kayo pupunta? Sino po siya? Siya ang lola mo, anak. Siya ang mama ng daddy mo. Pupuntahan ko lang ang daddy mo, ha? Ganun po ba? Malayo po ba si daddy kaya kailangan mo pong puntahan? Oo, anak eh. Walang car si daddy, iniwan niya kay lola mo kaya kailangan ko siyang sunduin ngayon. Tumangutango lang naman ang bata. Behave ka kay lola, okay? Babalik din kagad si mama. Nakangiting tumango si Ria at tumakbo papalapit sa matanda para ipakilala ang kanyang sarili. Muling nabalot ng pagsisisi ang matanda nang nakita ang kanyang apo. Wala na itong nagawa kundi yakapin ang bata. Masayang niyakap naman pabalik ni Ria ang kanyang lola. Samantalang si Kim ay nagmamadaling pumunta sa address na ibinigay sa kanya ng ina ni JM.
Nang kinausap ni Kim ang kasambahay ni JM, ay agad naman itong pinapasok at itinuro kung asan si JM. Dahan-dahang binuksan ni Kim ang pintuan sa kwarto ni JM. Sa pagbukas ng pinto ay agad na bumungad ang amoy alak kay Kim. Dahan-dahang naglakad papasok si Kim. Sa bawat hakbang nito ay may nadadaanan itong bote ng alak. Hindi naman agad nakita ni Kim si JM sa kwarto, kaya nagdiretso ito sa banyo. Doon ay nakita niya si JM na nakaupo habang basang-basa dahil sa nakabukas ang shower. Napasinghap ng malakas si Kim at agad na kumuha ng towel, pinatay nito ang shower at binalot ng tuwalya si JM. Nang iminulat ni JM ang kanyang mga mata, ay nagulat ito dahil nakita niyang inaasikaso siya ni Kim. Sa sobrang pag-inom ko, ano-ano nang nakikita ko. Bakit naman ganito, JM? Tumayo ka na dyan. Magpalit ka ng damit at baka magkasakit ka. Anong ginagawa mo rito? Andito ka na ba para magpaalam ulit sa akin? Sad pa nga ni JM. Napakagat na lang ng labi si Kim at pilit na pinipigilan ng kanyang mga luhang nagbabantang bumagsak. Hinila ni Kim si JM palabas ng banyo at kinuhanan ng damit. Tahimik naman na sumunod si JM at nagpalit ng inutos ito ni Kim. Pakiramdam pa rin ni JM sa mga oras na iyon ay nananaginip siya at hindi totoo ang kanyang nakikita. Tahimik na pinagmamasdan ni JM si Kim na abala sa pag-aasikaso sa kanya. Naghanap naman ng ibang kwarto si Kim para matutulugan ni JM at maipalinis ang kanyang kwarto. Napahaplos naman si JM sa mukha ni Kim. Doon ay nagsibagsakan na ang mga luha ni Kim at niyakap ng mahigpit si JM. I'm sorry. Ang sakit na makita na ganito ka. Tama na. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula ulit tayo. Hindi ko na gusto ng ganito. Ayokong tuluyan tayong masira. Magsimula na lang tayo ulit. Umiiyak na sabi ni Kim. Napayakap naman si JM at naghahalalang tinignan si Kim na umiiyak. Huwag kang umiyak. Nadudurog ako kapag umiiyak ka. Saad naman ni JM. Nakayakap lamang si Kim kay JM at patuloy na umiyak. Nang naramdaman ni Kim na nakatulog sa kanyang balikat si JM, ay marahan niya itong pinahiga sa kama. Agad nitong inayos ang kanyang sarili bago lumabas ng kwarto. Pinalinis na rin ni Kim ang kwarto ni JM bago ito umalis para balikan ang kanyang anak sa kanyang pinagtratrabahuan. Nagbilin ito ng mga dapat gawin ng mga trabahador bago ito umalis. Parang ang hinahaplos ang puso ni Kim nang nadatnan niyang masayang nagtatawanan ng maglola. Umuwi muna sina Kim at Ria para kumuha ng mga gamit. Nagpaalam naman ito sa kanyang ama bago tuluyang umalis at nagpunta sa bahay ni JM. Napangiwi sa sakit ng ulo si JM nang nag-ising ito. Pagkabangon niya ay nakita niyang masayang nanunood si Ria sa kanyang paanan na ikinagulat nito. Ria? Daddy, gising ka na po. Kanina ka pa po namin hinihintay ni Mommy magising eh. Are you sick, Daddy? Hindi anak. Pagod lang. Anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Si Mommy po. Sabi po ni Mama hindi maganda ang pakiramdam mo. So we came here. I also met Lola kanina. She is so pretty at kamukha mo siya, Daddy. Masayang niyakap ni JM ang anak na natawa dahil sa kakaibang pagkilos ng kanyang ama. Pagkababa ni JM ay halos maiyak ito nang nakita si Kim na abalang nagluluto sa kanyang kusina. Ilang beses pa ngang tinignan ni JM kung asa bahay niya ito at kung si Kim at Ria nga ang kanyang nakikita. Abot tenga ng ngiti ang sinalubong ni Kim kay JM. Hindi naman agad nakareact si JM dahil hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyayari. Gising ka na pala. Ang dami mo kasing nainom. Nagugutom ka na ba? Malapit-lapit na nga itong niluluto ko. Pinagluto kita ng paborito mong giniling. Dinamihan ko na rin ng patatas. Dahan-dahang lumapit si JM at niyakap si Kim mula sa likod.
Itinago ni JM ang kanyang mukha sa leeg ni Kim para hindi makita ng anak ang kanyang pagiyak. I'm sorry. Tama na, wag na nating isipin yon. Gusto kong magsimula ulit. Ayoko nang patuloy nating nasasaktan ng isa't isa. Sabi ko tahan na, diba? Pinapanood tayo ng anak natin tapos ganyan pa ang inaakto mo. Tapos na ang lahat, kalimutan na natin. Kung dati binitawan kita, ngayon hindi na. I promise. Narealize ko nung nakita kong lagay mo na mahal talaga kita at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Kaya tahan na. Umiiyak na tumango-tango ng paulit-ulit si JM. Niyakap naman ito pabalik ni Kim. Natuwa naman si Rhea nang nakitang nagyayakapan ng kanyang magulang. Hindi man naiintindihan ni Rhea, ang mga pangyayari ay tumakbo pa rin ito, papalapit sa dalawa para yumakap. Natawang binuhat ni JM si Rhea at niyakap ang kanyang mag-ina. Wag na ikaw cry. Andito na po kami ni Mama. Alagaan ka po namin habang hindi ka po okay. Ganun ba? Ang swerte ko naman dahil aalagaan ko ang mag-ina ko. Pero kain po muna tayo dahil sabi po ni Mama hindi daw po pwede ang uminom ng gamot kapag hindi nakain. Para po lumakas ka po ulit, kain na po tayo. Para ba lumakas si Daddy o dahil gutom ka na? Natatawang tanong pa ni Kim. Napahagigik na nga lamang ang cute na bata. Gutom na rin po ako paborito ko po kasi yung ulam. Wow, parehas pala tayo ng favorite. Sad pa nga ni JM. Masayang nagsalo ang tatlo. Pinatulog naman agad ni Kim si Rhea para muling kausapin si JM. Nakita ni Kim si JM na abala sa kanyang mga trabaho sa kanyang opisina sa kanyang bahay. Natatawa pa nga itong si Kim dahil sa iba't ibang ekspresyon ni JM habang ginagawa ang kanyang trabaho. Narinig naman ni JM ang tawa ni Kim mula sa pintuan. Pumasok na sa loob si Kim nang tuluyan na itong nakita ni JM. Pwede ba tayong mag-usap? O ano, pwede bang dito na kayo matulog bukas? Dito na lang kayo. Gusto ko pa sana kasi kayong makasama kahit saglit lang. Sad ni JM. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Dito na kami titira sa bahay mo, no? Saad ni Kim. Seryoso? Gulat naman na tanong ni JM. Hindi mo ba nakita? Mga gamit namin yan masyado kasing naglalasing eh. Hindi ba sabi ko sa'yo? Noon pa lang na huwag kang magpapakalasing. Unang araw pa lang tayong nagsasama. Nirarat-rat mo na ako. Natatawang saad naman ni JM. Nagre-reklamo ka? Hindi po ma'am. Namiss ko nga po yung malarapper niyong bibig. Natatawang saad pa ni JM. Pabirong hinampas ni Kim si JM na ikinatuwa naman ng dalawa. Nakipag-usap naman si Kim kay JM ng maayos at sinabi ang kanyang nararamdaman sa lahat. Ganon din naman si JM. Nag-usap lamang ang dalawa hanggang sa tuluyan ng nag-ayos ang mga ito. Lahat-lahat ng bagay na tungkol sa kanilang relasyon mula noon ay pinag-usapan nilang dalawa. Dahil sa pag-uusap ay mas nalinawan ang dalawa sa mga pagkakamali nila at nangako sa isa't isa na mas pagbubutihin nila ngayon na napagdesisyonan nilang magsimula ulit. Kailangan nating mag-usap ng mag-usap para naman hindi natin nami-misunderstand ang mga nangyayari. All this time, akala ko wala kang pakialam. Saad ni Kim. Paano naman mangyayaring wala akong paki? Kung alam mo lang, baka maihi ka sa kilig. Nilalaro ang usapan eh. Irap pa nga ni Kim. Hindi nga seryoso. Mahal kita, Kim. Dahil sa pag-uusap natin alam kong marami akong pagkukulang pero mahal kita. Ako rin, JM. Mahal kita. Ni minsan hindi nabawasan o nawala ang pagmamahal ko sa'yo dahil sa galit lang na naramdaman ko. Muling nagyakapan ang dalawa at nagkatinginan ng seryoso. Hindi naman napigilan ni JM na mapatingin sa mga labi ni Kim at ganun din si JM. Napalunok ng laway si Kim at si JM naman ay hindi na mapakali. Bigla namang naubo si Kim dahil sa tensyon sa pagitan nilang dalawa.
habang si JM naman ay napatayo dahil sa pagkataranta at napakamot sa kanyang batok. Ngayong okay na kami at lahat-lahat ngayon pa kami magkakahiyaan? Nahihiyang sabi ni Kim sa kanyang isip. Gusto ko pa sana siyang yakapin at halikan ngunit baka mabigla siya pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sobrang nangulila ako sa kanya. Maiinis na bulong naman ni JM sa kanyang isipan. Nahihiyang nagkatinginan ng dalawa hanggang sa narinig nilang umiyak si Ria. Agad na tumakbo ang dalawa sa kwarto kung saan natutulog si Ria. Akala nila kung ano ngunit nananaginip lang pala ang bata at pinilit na matulog ang dalawa sa kanyang tabi. Muling naramdaman ng dalawa ang pagkataranta at pagkahiya sa isa't isa, ngunit sa huli ay agad namang nakatulog ang mag-ina. Masayang pinagmamasdan ni JM ang kanyang mag-ina. Hindi pa rin makapaniwala si JM na asa kanyang piling na ang mag-ina. Kaya din itong magawang matulog dahil natatakot na baka paggising nito ay wala na sila sa kanyang tabi. Natatawang tinignan ni Kim si JM habang naghahain ng kanilang pang-umagahan. Anong nangyari naman sa'yo? Tanong ni Kim. Feeling ko kasi kapag natulog ako, paggising ko panaginip lang ang lahat. Nakangiting umiling-iling si Kim. Lumapit naman ito kay JM at marahan na hinalikan sa kanyang pisngi. Good morning. Ngayon ba sa tingin mo ba, panaginip pa rin ang lahat? Namula naman ang buong mukha ni JM habang umiling-iling bilang sagot sa tanong ni Kim. Natuwa naman itong si Kim sa kakyutan na ipinapakita ng kanyang nobyo. Doon naman nagsimulang maging maayos ang samahan nila JM at Kim. May mga araw na nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa dahil sa natamo nilang mga sugat sa kanilang nakaraan. Ngunit habang tumatagal ay nagawa ng maghilom ng isa't isa dahil sa patuloy nilang paglaban sa kanilang pagmamahalan. Naging close naman si JM at ang ama ni Kim. Noong una naman ay hindi pa magawang maging komportable ni Kim sa ina ni JM. Ngunit nang tumagal ay nagawa na nitong tuluyang patawarin ng matanda at lagi nitong kasamang nagsha-shopping kasama si Ria. Nang ikinasal sina Kim at JM ay lumipat sila sa mas malaking bahay. Doon ay kasama nila sa isang bahay ang kanilang mga magulang na parang aso at pusa dahil sa araw-araw nilang pagkokompetensya sa kanilang apo na si Ria. Ilang taon ang nakalipas ay nadagdagan naman ang kanilang pamilya ng isang lalaking kamukang kamuka ni JM. At kahit bata pa lamang ito ay nakikita ng iisa rin ang kanilang ugaling mag-ama. Hindi nga makapaniwala itong si Kim dahil parang kahapon lang ay iniisip nito ang mga ginagawa ni JM nung sila ang nagkahiwalay. Umiiyak tuwing gabing naalala niya ang lalaking kanyang mahal. Pero ngayon ay puno na ng saya ang kanilang samahan at lumalawak ang pamilya. Samantalang si Lisa ay hindi pa rin nagbabago. Hindi naman ito agad nilimutan at tumigil kay JM. Pero dahil sa tulong ng kanyang pamilya, sa pagpasok sa kanya sa rehab, ay tuluyan ng tinigilan ni Lisa si JM. Ngunit nang nakalabas ito sa rehab, ay muling bumalik sa pag-iinom at hindi pa rin tumitigil sa paglalalaki. Kapag nga may naririnig itong si Kim at JM tungkol kay Lisa, ay pinagdarasal na lamang nilang dalawa si Lisa na magkaroon ng maayos na buhay. Sa relasyon ni Kim at JM, matutunan natin ang mahalagang leksyon tungkol sa pagpapakatotoo sa sariling nararamdaman at ang pagiging bukas sa partner. Mahalaga ang patuloy na komunikasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan na maaring magdulot ng hidwaan sa relasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, pinili nilang magpatawad, hindi lamang sa kanilang mga pagkukulang at pagkakamali, kundi pati na rin sa mga taong nagdulot sa kanila ng sakit. Ang tahimik
payapa, masaya, at puno ng pagmamahal nilang pamilya ay patunay na ang pagpapatawad ay nagdadala ng magaan na pakiramdam at nagbibigay ng tunay na katahimikan sa puso. Shoutout po sa mga sumusunod: Nathan Canada, Lani Lynn Cruz, Zenaida Aracha, Amina Shangpa, Lilian Nobebe, Presbyteros Rose, Merly Lynn, Luz Santos, Elsa Aklan, Aileen, Kuya Ato, Helen Murillo E. Dominguez, Mark Anthony Mores, Sauza Aiza, Maria Nita Saltarin, Emma Ruth Peniro, Felicitas Algeria, Alexa Ani Gomez, Angelita Ablao, Remedis Solmantil, Fe Garcia, Corazon Bautista, Presbyteros Rose, Annie Hoson, Gina Simon, Eugenia Lunar, Maria Fe, Maria Luisa Ami Regalado, Enday Lebra, Matea Estrera, Emily Pasion, Emma Ruth Peniro, Venoni Anya Lucas of Bacolod, Jake, Emma, Emily Borak, Susan Upaga, Sheni Cesar, Merlilyn Anita Hernando, Lizelle Arnaiz, Merlin Bilbar, Carmelita Mendoza, Lolita Umbao, Elvie Candontol, Belma Monteron, Mercedita San Jose, Mirna, Rose Martinito, Flordet, General, Natalie Navarro, Aurora Balmes, Teresita de los Santos, Isabela, Grace Cubar, Raquel Magno, Anita, Julieta Hermosura, Berry, Cleo, Waling, Karina Maquiniana, Pasita Eleazar, Corazon Danke of University of Eastern Samar, Kinsha Nyobas, Loida Salon, Carmencita Falcon, Juliet Caday, Emma Liktag, Melds Nagales, Flor Cabrera, Nelani Juan, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.